Ngayong araw guys, papakita ko naman sa inyo yung gagawin ko ngayon kasi pupunta yung mga anak ni Lola ngayong tanghali. Dito sila manananghalian at mga 7 tao daw sila. So yung lutuin kong ulam is ito ay 6 na klaseng ulam guys. So isa ito, 1, 2, 3. Ito yan, karne na may Tapos 4. Tapos itong isda, 5. At saka ito, sabaw. Isabaw ko to. So, 6 na klaseng ulam yung lulutuin ko mamayang tanghali o ngayong tanghali kasi dito sila kakain. Tapos, nagkaano na ako ng itlog para ilagay ko naman yan dito guys. Yan. Si Lola, nagpa-check up siya. Tapos, hindi na ako sumama kasi madami akong gagawin. Madami na akong lutuin ngayong tanghali. Kaya, hindi na ako sumama sa kanya. Nagpa-check up siya kasi yung boses niya, parang parang bang pagaw, bagay ba? Pagaw sa Bisaya, pagaw. So yun, nagpa-check up na kasama yung amo ko. So hindi na ako sumama. Kasi ang dami kong gagawin sa bahay. Tapos mamaya, dadating yung mga anak ni Lola guys. Yun yung, kapag, minsan lang naman to, hindi naman sila madalas pumunta dito para kumain. Minsan lang, so minsan lang din ako nagluluto ng ganito kadaming ulam. So pag may mga bisita nga, 6 na klaseng ulam yung niluluto ko. Maraming gulay, ganyan. So ganyan kasi sila dito. Kapag nandito kayo, tapos yung matandang alaga nyo is ganyan, yung mga anak nyo bisita dito sa bahay nila, tapos dito kakain. Pero hindi naman madalas yan, minsan lang yan. May mga amo kasi na gusto din na lumabas sila sa doon sa labas kakain. Pero yung lola ko kasi gusto niya dito sa bahay guys. Ganyan yung niya kasi ayaw niyang lumalabas-labas ba kumakain sa labas. Dati lumalabas kami talaga kasama yung mga anak niya, doon kami sa labas kumakain. Pero, yung mga ganun na, yung edad na ni Lola ba, matanda na, so ayaw na niyang lumabas. Gusto niya dito na lang sa bahay. Kaya, nandito na lang kami sa bahay kumakain. Minsan, pumunta kami sa anak, sa bahay ng anak niya, doon kami kumakain. Minsan naman sila yung pupunta dito. Pero minsan lang yun. Kasi ako, minsan lang din ako nagluluto ng ganito. Kapag, parang, mayroon kasi silang pupunta kasi sa garden Lola ba. Tapos pagkatanim na sila ng mga kahoy, dito din sila kakain. Ganyan, madaming tao mamaya. Habang wala pa sila Lola. So, mag-video muna tayo. Yung pala guys, kapag isa sa kinatatakutan ng mga talaga dito guys, honestly, yung mga kinatatakutan ng mga caretaker dito is kapag nawala yung alaga nila guys. Lalo na kapag matanda na ba, 'di ba? May mga nakaraang araw, may nakilala akong isang Pinay. Yung day off ako ba? Yung nakarang araw, magtagal-tagal na yun. Pero naalala ko na magkasabay kami sa train, tapos paglabas, nakita ko siya. Tapos tinanong ko, Pinay ka? Ganito, ganyan. Tapos sabi niya, oo. Tapos sinabi ko, usap-usap kami. So nalaman ko na yung alaga niya pala is kakamatay, kakawala lang sa mundo. Yan, bilang kasi may sakit na yung alaga niya. So ang ginawa, mabait yung broker niya guys. Yung ba nagbibigay ng amo, kasi ginawan siya ng parang pinapili muna siya ng kung anong gusto niyang trabaho ba. Parang gano'n, may mababait talagang broker na parang ganyan, pinapapili ka. Binibigyan ka ng 3 days trial na itry mo muna dyan sa employer na yan kung kaya mo, ganyan. Uy, may ganyan. Sasabihin lang sa'yo, itry mo muna dyan. Ikuan mo kung magustuhan mo, mag-stay ka na, pero kung ayaw mo, within 3 days, kung hindi mo gusto yung ugali or yung trabaho, hindi mo kaya or ganyan, so, pwede kang lumipat ulit. Umalis ka, tapos maghanap ulit tayo ng amo mo. May ganyang amo, guys. Oo. Pero parang hindi madalas or minsan lang yung ganyang mga broker. Kasi katulad ng broker ko, hindi naman siya ganyan. So, sabi ko nga sa kanya, ay, ang bait ng ng broker mo. Ganyan siya. Parang pinapapili ka. Tapos, nabilitaan ko din na yung mga ilang araw, yung pinuntahan niya, kasi 3 days nga siya doon, nag-start. Tapos yung alaga niya kasi is 3 din, guys. So, hindi na naglalakad. Pero, okay lang daw sana yung alaga niya. Mabait naman yung amo, ganyan. Pero, ang inaano niya kasi, madami sila sa bahay. So, ayaw niya yung madami sila sa bahay. Nandun yung mga anak niya, nandun yung matanda. So, madami siyang gagawin kapag ganyan kasi maraming tao, marami siyang aasikasuhin. Naman tayo, mabulol naman tayo kasi hindi naman tayo Tagalog. So, marami siyang aasikasuhin. Kaya, sabi niya, na lang, lilipat siya, gusto niyang lumipat. So yun, yung 3 days niya, may naman yun, may sahod siya doon sa trabaho niya kasi nagtrabaho siya ng 3 days, di ba? So sa 3 days na, wala pang kontrata yun, parang trial lang yun, try niya lang
kung kaya niya, magustuhan din siya ng amo niya, ganyan. So, pag nagustuhan ka, so okay na, pwede ka nang saka kayo magpirmahan ng kontrata, ganyan. So, okay, di ba? Kung naano ka ng ganyan, kung pag nawala yung amo mo dito, or nawala yung alaga mo dito, kasi, yan talaga kapag dito ka sa trabaho namin, kapag nawala na yung alaga mo, syempre, ilipat ka ng bagong amo, kasi kapag wala ka ng alagang matanda, hindi ka naman pwede magtrabaho sa bahay, kasi bawal yun dito sa Taiwan, guys, yung magtrabaho ka sa bahay ba? Magtrabaho ka sa bahay na wala kang wala kang alaga, ay bawal yun, dapat may alaga ka. Kahit magtrabaho ka sa bahay, kahit may mga nagtatrabaho naman talaga sa bahay, di ba? Nililinis, ganyan, pero may alaga naman yun. Madalas yung malalakas pa yung alaga nila, kaya all around yung trabaho nila sa bahay, nag-ano sila, ganyan. Pero may alaga sila sa kontrata. Hindi talaga yung parang kung mawala na yung alaga mo, tapos mag-stay ka pa rin sa bahay sa amo mo na yan kasi gusto ka nila o gusto ka na lang magtrabaho sa bahay. Hindi pwede yun, guys. Hindi pwede yun. Kailangan may alaga ka talaga. Kaya nung nawala na yung alaga niya, so lumipat, paano na siya? Kailangan na niya lumipat ng amo. So nung hanap nga siya ng amo niya, wala naman siya nakita. Ay, wala pa naman siya. Pero ay, ewan ko, batagal na kasi yun. Hindi rin kasi kami nagkita. So siguro nag-ano na siya. May nalipatan na siyang bagong amo kasi trial siya. Nag-ano siya yung mga tatlong ano niya yun. Tatlong trial na yun, tatlong beses siyang nagpalipat-lipat ng ano ba, ng amo na in-try niya kung okay ba sa kanya, ganyan. Kung yung nagkaano kami, mga dalawang beses na dalawang amo na daw niya yung hindi na-try niya. Tapos hindi niya talaga nagustuhan kasi may mga siguro na madaming tao sa bahay, madami siyang mga kasama. Ano din kasi kapag marami kang kasama, parang parang madami kang gagawin ba, madami kang yung mag-aalaga ka pa ng matanda, magtrabaho ka pa ng bahay, magluluto ka pa, tapos aspusuhin mo pa yung meron kasi mga iba nagpapasikaso. Pero kadalas kasi dito sa Taiwan, guys, naman yung mga tao dito, hindi naman sila nagpapasikaso. Gumagawa sila ng sarili nila, ayaw nilang inaasikaso sila. Mostly, yun yung mga tao dito, ayaw nilang inaasikaso sila. Tulad ng maglaban ng damit, katulad dito. Yung nilalaban ko ng damit ni Lola. Dito yung mga anak ni Lola, dito yung mga apo nila. Sila yung lalaban ng mga damit nila, guys, hindi ako. Hindi ako kasi hindi ko yung trabaho. Yung trabaho ko is si Lola lang. Si Lola lang yung amo ko. Yung mga damit ng amo ko, yung papasahod sa akin ba. Yun lang yung damit niya, yun lang din yung damit ni Lola at yung damit ng amo ko na nagpapasahod sa akin. Yun lang yung ginalabahan kong damit. Nilalabahan ko, may nilalabahan, gusto kong palaban ng damit sa nila. Nilalabahan ko yun, pero yung mga asawa ng amo ko, yung mga anak ng amo ko, guys, hindi ko na nilalabahan yun. Sila na yung maglaban ng mga damit nila kasi hindi ko na trabaho yun. Lang, yung priority ko yung alaga ko. Hindi sila, so, ganyan ang ninyo, magiging, yung gagawin mo dito kapag nandito ka. Hindi ka ng mga trabaho na hindi mo naman talaga priority ba. Dapat kasi priority mo dapat yung alaga mo. So ngayon, yan nga, surat pirang dalhin talaga yung mga broker dito, guys. Kung maano ka ng broker na ganyan, kasi hindi mo naman talaga alam kung lilipat ka ba, or magtatagal ka ba dyan sa alaga mo, baka yung alaga mo biglang mawala din yan. So, ganyan ba kasi, alam mo, matanda na eh. Hindi mo na alam kung hanggang saan tatagal yung alaga mo at maswerte ka kung makahanap ka ng broker na gano'n. Hindi ko alam, huwag niyo akong tanungin kung makilala kong broker na ganyan kasi yung broker ko hindi din ganyan, guys. Yung agency ko hindi din ganyan. Kaya paswertihan lang din ba kung mapunta ka sa mga ganyan ng broker ba na sila, mabait sila na ibibigyan ka talaga ng opportunity na mamili ng amo, mamili ng mga lilipatan mong amo, ganyan. So, di ba, ang bait, pag ganyan yung napuntahan mo, so lang yan, swerte lang din. Sabi ko nga, pagpunta ka dito sa abroad, swerte lang talaga. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka, magtatagal ka ba, o palipat-lipat ka ng amo. Pero ang lang, importante, napunta ka sa mabait na amo, at doon, hindi ka kailangan umuwi ng Pilipinas kasi wala ka ng amo, wala yung alaga mo. Hindi, lilipat ka lang ng amo, magtatagal ka pa rin dito. Ganyan ba? So, ganyan lang. So, yan lang yung topic natin ngayong araw kasi busy ako ngayon, guys. Magluluto pa ako. Kasi wala pa Lola mo. Pagdating nun, na yun. Mag-asikusuhin ko na naman siguro yun. So, ganyan lang. Bye-bye. Thank you for watching. And mag-comment kayo dyan kung may mga tanong kayo. At gagawin ko ang aking best para sagutin kayo, guys. Thank you for watching. Bye-bye.